ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magtiayon og 15 anyos nga anak nga lalaki. Patay human gituuhang gibunalan og maso og tubo ang mga ulo sa Malaybalay City, Bukidnon. Duha ka menor de edad nga anak sa mga biktima nakalingkawas. Duha patay tulo samdan sa panagbangga tali minivan ug dump truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Anaa sa 80 ka balay, gipang demolish sa Davao City. Kapin kun kulang 400 ka magbanay apektado. Police Regional Office 10, gisiguro nga walay mga pulis nga nalambigit sa pag-recycle sa illegal nga droga. Random drug test ginahimo matag semana. Rose G. Ramos nga taga Zamboanga City nasakmit ang silver medal sa 2025 weightlifting championships sa Jiangshan, China. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka magbanay sa Malaybalay City, Bukidnon, kinsa amahan, inahan ug usa ka anak ang brutal nga gipamatay sulod sa ilang panimalay. Samtang duha ka menor de edad nga anak nakalingkawas ug maoy may report sa insidente sa kapulisan. PNP gituhang dunay personal grudge ang nagpaluyo sa krimen. Ani ang report. Duguan og wala na'y kinabuhi nga nagbuyod sulod sa ilang panimalay. Diyang naabtan sa otoridad ang usa ka pamilya sa Purok 11, Barangay Managok sa Malaybalay City, Bukidnon. Buntag adlong Huwebes, patay ang 50 anyos nga amahan og 48 anyos nga inahan ug ang ilang 15 anyos nga anak nga lalaki. Base sa PNP, nasayra nila ang insidente pinaagi sa Barangay Council sa lugar. Human nga misumbong ang laing duha ka mga anak nga pulos babae nga nag-edad 8 anyos ug 10 anyos nga nakalingkawas sa insidente. The incident sir, immediately after, before sila makita pa sir, nakapagtago sila sir no. So morning na sila morning na sila nag-report sa barangay official at saka morning na po na-inform ang PNP Malaybalay sir. Posibleng walay nakamatikod sa mong krimen, diyang gihimo kini pasado alas 11 sa gabi ni adtong Miyerkules. Sanglit, anaa kini sa bukirong bahin sa barangay. Daghang anggulo ang ginalantaw nga mga posibleng motibo sa paghimo sa krimen. Apan dako kuno ang posibilidad nga adunay kalagot ang mihimo niini ngadto sa pamilya. Ang business nito mag-asawa sir is landscaping sir no. So we are looking into it sir kung anong mga kung may nakakontrahan ba sila before the recent incident, kung may mga previous history ba sila ng mga nakontrahan nila sir, kung may mga kaalitan ba sila before sa tragic nga incident. Layo ra sab kuno ang anggulo nga tulis, sanglit kumpleto pa ang mga cellphone, kwarta ug uban pang kabtangan sa mga biktima. Dugang sa PNP nga pulos ulo ang igo sa mga biktima og na-recover sab nila ang maso ug bakal na tubo nga gituhuang gigamit sa krimen. Ana-ana sa kustudiya karon sa otoridad ang duha ka menor de edad nga anak nga nakalingkawas ug ipailawom sa counseling. Samtang ang mga patayng lawas sa mga biktima ana-ana sa usa ka purinarya. Karon adunay persons of interest ang kapulisan sa mga posibleng mihimo sa krimen ug nagpadayon ang hot pursuit operation patok mga suspect. We are encouraging sir kung may mga information sila in relation to this incident o kahit anong na lang sir, lead na sa investigation para ma-identify tatong perpetrator sir. You are most welcome sir no sa Malaybalay City Police Station sir. Cyril Chavez, One Mindanao. Ana sa 80 ka mga balay ang gipangguba sa gipatumang demolisyon sa Barangay Matina Crossing, Davao City kaganinang buntag. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ikot na lang sa pagpanghipo sa mga apektadong residente sa ilang mga gamit human gikas sa kaganihang buntag ang demolisyon. Sumala pa, anasa kapinkon kulang 400 ka pamilya ang apektado.
gipang bakbak sa mga sakop sa demolition team ang mga balay sa Upper Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing, Davao City. Kinihuman gipatuman sa otoridad ang demolisyon base sa mando sa korte. Ana sa 80 ka mga balay nga nakatukod sa maong lugar ang gipangguba. Ang Davao City Police Office mihatag og seguridad aron masiguro nga mahimong hapsay ang demolisyon. Gidemolish din sila sir, gumikan kaya ning ano na ang tagiya nga gamiton, and then with the sir order gikan sa korte sir no, sign pa bang gani nila sa November 29, 2024. Ikaduha na po ding order sir no from the korte April 30 sir no 2025. Ang ubang mga residente gipanguha na lang ang ilang mga gamit. Una pa man pang pulpugon sa demolition team ang ilang balay. Sama na lang ni Ruel nga 2009 pa kuno nagpuyo sa maong lugar. Kuan lang, hulat lang sa unsay signal sa amo ang presidente diri ana o among prop leader. Hulat lang mi unsay abuton ginamo. Tuod man, dunay gihatag matud pa kanila nga relocation apan wala siya midawat sa maong offer. Pero 2000 nga bulan ato igri nga na may kuan gi pambayaran ng mga tao dito tag 20,000 nga dala relocate dito sa aming takunan. Kami nagpabili lang sa mi kay hulat mami kanang tarong gid nga relocation ba kanang Sara sumala sa usa sa mga residente nga ato nakahinabi kaganina nga desidido matud pa sila nga mag-file og kontrademanda batok sa nagpa-demolish sa ilang mga balay. Sanglit do na matud sila ginahulat nga approval sa ilang gi-file nga temporary restraining order sa korte. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ato ng Siron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Misaka na ngadto sa 16 ka mga kumpirmadong kaso sa Mpox sa Socsargen ug Maguindanao del Norte. Ministry of Health BARM aminado nga palisuray ang pagdetect sa maong sakit, sanglit susama kini og simptomas sa sakit nga flu. Ani ang report ni Efren Mamak. Gibutiyag sa Department of Health Region 12 nga sugod sa bulan sa April 2025 hangtod petsa sa Mayo 23 niining tuiga. Misaka na sa 14 ang kumpirmadong ihap sa kaso sa Mpox sa Socsargen Region. Usa niini ang natala sa North Cotabato, napulo sa South Cotabato ug tulo sa Sultan Kudarat Province. Duna say pipila ka mga suspected cases ang gipaubos pa sa confirmatory test. Wala pa'y klaro sa kung paunsa nataptan ng mga pasyente sa maong sakit. Ang mga kaso natin, sir, ay naka-isolate na. So, meron tong nasa hospital, meron rin tong nasa bahay, and meron rin tong nasa isolation facilities po. Sumala sa DOH-12, wala naka-isolate ang mga close contact sa mga kumpirmadong kaso. Inay nag-self-monitoring lang ug monitored sab sila sa LGU. Samtang sa BARM Autonomous Region in Muslim Mindanao, anana sa duha ang kumpirmadong kaso sa Mpox. Pulos taga Maguindanao del Norte. Ang usa, nag-edad og 59 anyos nga babae nga residente sa lungsod sa Sultan Kudarat. Samtang ang usa ka pasyente nga babae, nag-edad og 28 anyos nga taga Datu Udin Sinsuwat. Samtang unom ang suspected cases nga gipaubos karon sa confirmatory testing. Sumala sa Ministry of Health BARM nga ang mong duha ka pasyente duna nay manifestation sa maong sakit sa primerong semana karong bulan sa Mayo, una ang eleksyon ug migula ang resulta sa test niadtong May 20. Kasi kung titingnan natin yung history nito mga pasyente, wala silang travel outside the area o kaya masabi natin na travel outside the country. Pero ang tingin ko, this is an imported case coming from nearby municipalities and provinces. Dugang sa Ministry of Health BARM, ang maong sakit, paspas makatakod pinaagi sa direct skin-to-skin contact. Gani, gidudahan nga ang milabay nga May 12 election ang nahimong panahon sa pagpaspas sa pagtinakdanay sa sakit gumikan sa pagdasok sa mga tao sa mga voter precinct. Dugang sa ahensya, lisod sab i-detect dayon ang Mpox sanglit ang simptomas susama sa sakit nga flu. Saka based doon sa kanyang manifestation, sa signs and symptoms, if it is suggestive
then most probably kukunan kaagad yan siya ng sample. Kasi alam natin, this month and then succeeding is a flu season. Lahat nagsinisipon, inuubo, may lagnat, masakit ang kasukasuan, masakit ang katawan, and those are also signs and symptoms shared by Mpox. So ang hirap i-distinguish on the early part. Sa karon giawhag sa health authorities nga sundon ang health protocols sama sa kanunay nga paghugas sa kamot, paglikay sa direct skin to skin contact, lakip ang paglikay sa crowded places. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nanumpa na sa katungdanan isip re-elected Davao City 1st District Representative si Congressman Paulo Duterte. Nanumpa na sa uban pang miyembro sa pamilya Duterte nga nadaog ni adtong eleksyon. Ano report ni Argil Relator? Biyernes sa buntag dihang gipahigayon ang pagpanumpa sa katungdanan ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte nga mao'y timaan sa pagsugod sa iyang ikatulong termino sa House of Representatives. Gipahigayon ang oath-taking ceremony sa hall sa usa ka hotel sa Davao City. Gitambungan kini sa iyang mga kabanay, labi na sa mga anak ni Kong Pulong ug inahan nga si Elizabeth Zimmerman, suod nga higala ug mga taga-suporta. Aduna sa standee sa amahang si kanhi Pangulo ug Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte. Lakip sa nanumpa na sa katungdanan ang pipila ka miyembro sa ilang pamilya. Ang anak ni Kong Pulong nga si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ug usa pa ka anak nga si 1st District Councilor Rigo Duterte ug pwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte. Si Associate Justice Jill Rose Uganlo sa Court of Appeals mo'y nag-administer sa pagpanumpa. Sa iyang speech, gipaabot ni Kong Pulong ang iyang ilabihang pagpasalamat sa katawhang Dabawenyo sa suporta nga dili lamang kaniya, lakip sa iyang tibuok pamilya, labi na sa iyang amahan nga gitawag niyang greatest mentor and inspiration in public service. Ang tinuuray nga pagserbisyo lang matud pa ang ilang ikabalik sa suporta sa katawhan. Sa iyang ikatulong termino, tutukan matud pa ni Kong Pulong ang mga programa sa edukasyon, serbisyo sa panglawas ug ang panginabuhian. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nanawagan ang Office of Civil Defense Region 11 sa mga local chief executive nga kung mamahimo, dili na kambyuhan ang local disaster teams sa ubang lugar sa riyon. Dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipanawagan kini sa OCD 11 human nga dunay pipila ka mga staff o personnel sa mga local disaster offices sa Davao Region nagpaabot sa ilang concern na balaka nga basin mailisan human nga dunay bag-ong mayor sa ilahang lugar. Nanawagan ng Office of the Civil Defense Region 11 sa mga local government units sa rehiyon nga kung mamahimo, dili na kambyuhan ang mga responders o staff sa ilahang mga local disaster risk reduction and management offices. Kini human, doon na matud pa'y mga local disaster responders o staff ang nagpaabot sa ilahang mga concern nga basin mapulihan o tanggalon human sa eleksyon. Diin ang pipila ka lugar, bag-o na ang mulingkod nga mayor. Hinoon, sumala ni Ednar Dayanghirang, ang Regional Director sa OCD 11, nakasabot og iyahang giila ang gahom sa elected officials nga mo-appoint o mupili og staff apan iyang panawagan kung mamahimo ipabilin ang kasamtangang personahe labi na ang mga nabansay na sa OCD. Panawagan nako sa ato mga LGUs na kutob sa makaya di nato unta kambyuhan bitaw ang mga workers sa disaster office, no? Baga na gani nag-text sa ako nga, sir, napili among mayor, sigurado kambyuhan ni ani. Apan kung di gyud sumala ni Dayanghirang, dapat ang ilang kob sa disaster team ang mga qualified ug mipailawom sa tukmang pagbansay. However, of course, authority na sa atong LCA na magpili og tao. Ang among recommendation diha, kung pwede lang, ang ikambyo nila katong na-train na po sa OCD para dili mabalda ang ato ang disaster management.
Sara, dugang panawagan sa OCD 11 nga unta madugangan ang kining mga flood control projects aron maminusan ang danyos panahon nga muigo ang katalagman. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Lauman ang gamay paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy base sa 4-day trading, posibleng walay paglihok o 40 centavos kada litro ang iubos sa presyo sa diesel, samtang 15 centavos kada litro ang posibleng ikunhod sa presyo sa gasolina o di baka musaka og 30 centavos matag litro o posibleng muubos og 20 kutob 40 centavos kada litro ang presyo sa kerosene. Kini human misaka og kapin piso ang presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. Ang pagkunod sa presyo sa lana posibleng tungod sa pag-uswag sa US-Iran nuclear deal. Nagkaubos nga tensyon sa Estados Unidos ug China ug dugang supply sa krudo sa export terminal sa Iran. Samtang ang pagsaka sa presyo sa lana posibleng tungod sa gipaabot sa OPEC nga pagsaka sa demand sa lana sa global market. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Duha ka senior citizen nga pasahero ang patay, samtang laing tulo ang samdan. Human na bangga ang gisakyang minivan sa kasugat nga dump truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Driver sa mong minivan giingong nakatulog sigon sa PNP. Ani ang report ni Efren Mamak. Allahu Akbar. Nagtinabangay kini mga residente sa pag-abli niining pultahan sa nalumping nga puti nga minivan. Human dunay mga pasahero niini ang naangol human kini nabangga sa kasugat nga dump truck sa National Highway sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte pasado alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Gani makita sulod sa mong sakyanan ang upat ka mga sakay niini kung asa dunapay panimuot ang usa ka babayi, lakip ang driver niini. Apan makita sab sa front seat sa mong sakyanan ang usa ka pasahero nga nagkadugo ang ulo ug wala nay panimuot. Taod-taod napagawas sa mga residente ang usa ka babaeng pasahero nga dunay panimuot kinsa giagi sa likod nga bahin sa minivan, samtang ginahulat ang pag-abot sa ambulansya alang sa pagluwas sa lain pang mga sakay nga naangol. Sumala sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, duha ka mga lalaking senior citizen nga pasahero nga nag-edad og 78 ug 82 ang gideklarang dead on arrival sa ospital gumikan sa grabing samad nga nahiaguman sa lawas. Samtang padayon nagpatambal sa ospital ang 44 anyos nga lalaking driver ni ini, lakip ang laing 44 anyos nga lalaking pasahero ug 75 anyos nga babaeng pasahero sab. Ang mao mga biktima pulos residente sa Barangay Sarmiento, Landasan sa Parang, Maguindanao del Norte. Samtang luwas ang driver sa dump truck nga nag-edad og 41 anyos ug wala kini pasahero. Sa investigasyon sa kapulisan, gilatas sa duha ka sakyanan ang managlahing direksyon sa mong kadalanan diyang nakatulog matud pa ang driver sa minivan. Hinungdan nga nakaon niini ang lane sa kasugat nga dump truck ug nabangga. Going Cotabato po itong minivan, sa opposite direction naman itong dump truck. So nagkaroon po sila ng head-to-head collision at base sa initial findings ng ating mga investigators, nakatulog umano yung driver. Kaya nangyari po yun. Ginahulat pa sa kapulisan ang duha ka kampo alang sa settlement. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug pahayag ang driver sa minivan. Pahimangno sa kapulisan nga gawas sa pag-check sa kondisyon sa sakyanan, kinahanglan sab i-check ang kondisyon sa kaugalingon una magbiyahe. I-assess natin sarili natin kung nasa kondisyon po ba tayo kasi kailangan focus po tayo sa pagdadrive. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka mga supporter ni Davao City Mayor-elect ug kanhi Pangulo Rodrigo Duterte ang nangabot na sa The Hague, the Netherlands alang sa ipahigayong Grand Rally. Usa sa miabot na sa The Hague sa the Netherlands si Cagayan de Oro City Councilor-elect Joylyn Girly Balaba para ipakita ang iyang suporta kang FPRRD. Si Balaba iladong kaalyado sa mga Duterte sa Northern Mindanao ug usa sa mga nagunang nagpakita og inisyatibo sa pagpanawagan nga makauli kini human nadala sa International Criminal Court kon ICC. Tambungan sab niini ang ipahigayong Grand Rally sa The Hague karong May 24 alang sa panawagan nga papaulion sa Pilipinas ang kanhi Pangulo.
Nakabuot sa Arellano University Chief Squad ang 6-peat victory sa NCAA Season 100 cheerleading competition. Kana ang makahingang hanga routine sa siyam ka kolehiyo ug universidad nga misalmot sa NCAA Season 100 cheerleading competition kagahapon. Giatangan gayud kung madepensahan sa AU Chief Squad sa Arellano University ang ilang korona. Doon may stunt nga wala nila nahimo apan sa ulahi, Arellano University gihapon ang cheerleading champion sa makasaysayanong 6-peat win. Ilang giuli ang 100,000 pesos nga cash prize. First runner-up na sab ang Altas Perp Squad sa University of Perpetual Help System Delta nga naguli og 75,000 pesos cash prize. Samtang second runner-up ang Letran Cheering Squad with 50,000 pesos cash prize. Ang judges, mga distinguished cheerleading coaches and judges sa Pilipinas ug sa international teams and cheerleading associations. Anaasab sa NCAA Season 100 cheerleading competition si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso ug ang Tibok Management Committee sa NCAA. Kayang-kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero kanina syempre, naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. Sa team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. The cheerleaders are always present during competitions. Mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan, nandun sila. Because they're the ones who drum up interest and provide extra oomph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important. Nakabaton og silver medal sa sports nga weightlifting ang pambato sa Zamboanga City nga si Rose G. Ramos atol sa 2025 Asian Weightlifting Championships sa Zhongshan, China. Malampusong nakaabot ni Rose G. Ramos ang silver medal human kini misabak sa 49 kg category sa 2025 Asian Weightlifting Championships sa Zhongshan, China adlong Biyernes. Dinhi naka 90 kg kini sa snatch ug naka 107 kg sa clean and jerk. Duna kini total nga 197 kg. Si Rose G. Ramos tubong Zamboanga City ug igagaw ni weightlifting Olympic champion Heidelin Diaz. Misiguro ang Police Regional Office 10 nga walay pulis nga nalambigit sa gingong pag-recycle sa illegal nga droga nga iyang nakumpiska atol sa ilang mga operasyon. Gani ang mga pulis ginapailaw matud pa sa random drug test matag semana. Ani ang report. Mipasalig ang kadagkuan sa Police Regional Office 10 nga walay aktibong pulis nga nalambigit sa giingong pag-recycle sa mga nakumpiskang droga atol sa ilang mga anti-illegal drugs operation. Sumala kang Police Brigadier General Jason De Guzman, Regional Director sa Pro-10, nga matag operasyon bisan pa sa police station level ilang ginamonitor kung aduna ba'y kakulian nga ginahimo ang ilang mga personahe. And in particular, every time na may drug accomplishment, nag-on board ako. I'm trying to check. I just want to make sure na tama at walang lalabas just like yung sinasabi ninyo. Alam natin before may mga, gone are the days may mga ninja cups na binebenta. Wala po tayo niyan dito. Apan kung aduna man kuno makalusot sa dili madugay, masakpan gihapon sanglit matag semana silang nagahimo og random drug test sa matag units sa rehiyon. To include yung drug testing ng ating operatives, lahat po sila tinetest natin. Just to make sure we are all clean. Mahirap nag-ooperate ka, gumagamit ka pala. So, ganun po. Random yan. May biglaan kami. Ngayon may schedule din. Uulitin namin yan after 1 week. Pasalig sa opisyal nga magpadayon ang ilang mga operasyon batok illegal nga droga o walay pili ang ilang dakpon. Nanawagan sab siya sa publiko, labi na sa mga adunay impormasyon sa mga pulis nga gahimo og illegal nga gilayong isumbong sa ilang opisina aron maberipika ang reklamo ug maaksyonan kini. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, One Mindanao. Ginibanda sa GMA Network ug kasong estafa ang mga opisyal sa Television and Production Exponents Incorporated o TAPE
tungod sa matud pa misappropriation of funds nga halos 38 million pesos. Ang kasong estafa with abuse of confidence ginuso ngadto sa Quezon City Office of the City Prosecutor batok sa tape executives nga sila si Romeo Haloshos Jr., Romeo Haloshos Sr., Seth Frederick Bullet Haloshos, Malo Chowa Fagar, Micaela Magtoto ug Zenaida Buenavista. Tinubdan sa reklamo ang wala pag-remit sa mga respondent sa nakolekta nila nga advertising revenues. Kwarta nga alang sa GMA Network ubos sa usa ka 2023 assignment agreement. Sumala sa GMA Network, milapas ang tape sa kasabutan dihang gigamit niini ang kwarta alang sa ilang operational expenses imbis nga i-transfer sa GMA. Dugang sa GMA Network, may kaso kini aron tubagon sa mga opisyal ug aron mabawi ang misappropriated amount. Sumala sa legal counsel sa Tape Incorporated nga si Attorney Maggie Abraham Garduque. Wala pa sila'y pahayag kay wala pa sila'y nakuhang kopya sa reklamo. Lauman ang long weekend sunod semana, human gi-anunsyo sa Malacañang nga holiday sa Biyernes, June 6. Kinisubay sa pag-obserba sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ubos sa Proclamation number 911, gideklara nga usa ka regular holiday ang June 6, Biyernes sa Tibok Nasod. Kini aron mahatagan ang mga kaigsuonang Muslim ug panahon aron maobserba ang usa sa duha ka dagkong aktibidad sa relihiyong Islam nga mao ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.